Muli po, hindi po ganang kayo ang sa mga sarili ninyo o na pumunta dito sapagkat kagustuhan po ng Ama yun na makapunta kayo sa dambanang ito at makaati ng gawain. Ang bawat isa po sa atin ay nagagalak ang Ama sapagkat tumugon po tayo sa kanyang panawagan. Sa umaga pong ito, ang ating pong pagninilayan ay ang kontento. Di po ba pag kontento ang ibig sabihin nun bilang tao, sala sa lamig, sala sa init. Kung anong wala, yun ang hinahanap. Subalit nang napapunta po tayo sa dambanang ito at nakapakinig ng mga banal na salita sa pamamagitan ng mahal na Apo, doon po lalong lumalim ang ating pananalig sa Panginoon upang yung salita nga pong yun ay ating matutuhan sa ating sarili. Ganang atin po, hindi po natin yung matututuhan sapagkat bilang tao, kung ano po yung gusto natin, yung po ang ating masusunod. Subalit sa pamamagitan po ng mahal na Apo, sa pagluluwal ng mga banal na salita, tayo po ay tuwiran nakagilala sa ating Panginoon at ating naisasabuhay yung kanyang mga minimensahe. Tunay nga pong mapapalad ang bawat isa sa atin sapagkat nabuksan po tayo. Nakilala natin po ang kadakilaan at kahiwagaan ng Ama sa ating buhay. At kung ano man po yung ating mga pinagdadaanan, ito po ay ating nakakaya sa pamamagitan ng mahal na Apo. Siya po yung talagang ibinigay po yung sarili para po makapaglingkod ng tuwiran sa ating Panginoon. Sa umaga pong ito, aalayan po muna tayo ng isang awit ng ating kapatid na si Bunso. Palakpakan po natin. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Boy po Banchos. Parang malungkot po kayo. Napagod lang po. Ano po? Ayun. Ako medyo hinihingal pa eh. Kayo po ba? Napakadakila po ng ating Panginoon sapagkat muli po Lunes na naman. Ano po? At tayong lahat ay nagkatipon-tipon sa ngalan ng ating Panginoon. Kontento, kakontentuhan sa buhay ang dulot ng ating Panginoon. Ano po? Amen na amen po. Iyon, amen po ba? Kasi po, konting pagbabahagi lang po. Ano po? Kasi kapag ka po talaga siya, di po ba sinasabi ang Panginoon ay higit sa sapat? O doon pa lang po, nasagot na po yung kakontentuhan. Ano po? Kasi nga po, pagka siya na ang nagahari sa iyong buhay, wala ka nang minimithi pa, wala ka nang inaasam na iba pa. Amen po ba? Sapagkat, kumbaga po, pinupunaan yan lahat. Kasi sabi po, di po ba, kung may pagkukulang, iyo pong punan, sapagkat siya nga po ay makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Kapag naman nalulumbay ka, inaaliw ka niya. Lahat po, di ba, binibigay niya, kaya talaga pong, yung salita na yon, talaga pong ang Diyos po ang makapagbibigay. Amen po ba? Okay po, para po ako daw po ay umawit, kaya tumindig dito. Ano po? Para po sa inyo. Maiksi lang po ito, inuulit-ulit lang po siya. Subalit, napakaganda po ng kanyang lyrics. Amen po ba? Para po sa inyong lahat. Nawa, magtatagpo kami ni tatay. Ano po? You are my hiding place. Di tayo magkakatagpo. Ulit. Di po kami nag-meet. Ako na lang. Maganda po kasi po pag may tugtog. Amen po ba? Bahala na po ang Ama. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of
deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. O, di po ba ang ganda ng awitin? Bagamat ulit-ulit lang po, ano po? Kasi po talaga po siya ang ating magiging shield, kumbaga po. Ano po? Siya po talaga ang ating siya po ang paghuhugutan ng natin, ang lahat-lahat po. Amen po ba? Kasi po talaga pong ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Ito po ay paulit-ulit na lang pong sinasambit sapagkat talaga pong ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Kaya po pag talaga siya ang nasa atin, hindi ko po sinasabing ako po ay puspos na ano po, sapagkat meron din po akong mga kahinaan, ano po. Subalit ayon po sa mga natututunan, dahil po tayo patuloy na inaalaya ng ating Panginoon ng mga salitang banal, unti-unti po, amen po ba, natututo tayo, kaya po ito ang nababahagi natin. Amen po ba? Kaya po, purihin at dakilain siya sapagkat kapag po talaga nanalik ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Amen po ba mga tita? Amen po ba mga kapatid? Kaya po, bagamat medyo magulo yung kanta ko, nawa po ay sa Panginoon naging kaaya-aya ito. Amen po ba? Maraming salamat po. Maraming salamat mga kapatid. Tunay nga pong pag sa Ama tayo nagtiwala, siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ano man po ang ating pinagdadaanan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po ay magbibigay sa atin ng mag-share po si Nanay Merna. Palakpakan po natin si Nanay Merna. Ngiti sa labi, Ama, sa iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon. Tunay na buhay ka, dakila ka, at walang kapantayang kabutihan. Salamat po, Ama. Purihin ang Diyos, isang mapagpalang umaga po, magandang Lunes po sa ating lahat. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. At kung pagninilayan po ninyo ang kapaligiran ay mainit naman po, bagamat maulan po kagabi. Subalit sadyang ang kapahintulutan sa bawat partes ng mga daan na kaloob ng Ama ay hindi natin malirip. Minsan po, ayan, mainit, pero po doon sa tapat, simula po doon sa bahay ni Mama Rosie, sa bahay po ng nanay ni Mama Rosie, hanggang doon po sa malapit sa amin, para pong
Hindi ko po alam kung ano yung nabugnos at hindi po makadaan ang mga tricycle, hindi po makadaan yung mga owner at mga medyo mababa po ang gulong. Opo. Na nakatayo po kami ron, nakikiusap kami doon sa mga daan, sa mga sasakyan dadaan, subalit hindi ko po sila masisi. May takot din po sila na baka doon sa kalagitnaan eh. Una po, Karamatsug, hindi po kami sinakay. Tapos po, XLT po ba yun na may lamang mga itlog? Sabi ko, sige na anak, makatawid lang kami dyan po sa may nabugnos na yan. Okay lang kahit maglakad kami o kung may tricycle, sasakay kami. Nung matalikod na po kami, tumakbo na lang walang sabi-sabi. Purihin ng Diyos doon po sa pangatlong dumating na sasakyan. Sabi ko kay Luz, anak, ayokong masubukan. Kung papaano yung pananalig sa Diyos ay ipagtibay sa ating mga sarili. Panay po ang tawag ko. Tawag ako sa anak na Ana, anak, bahala na kayo, hindi makakaabot ang tatay mo. Sige po nanay, huwag kayong mag-alala. Sabi po ng anak na Ana, ipasusundo ko po kayo kay Tito Lando. Sa pagmamahal ng aking anak, pasusundo daw po ako kay Tito Lando. Anak, may tricycle naman sa amin, may Karamatsug. Kaya lang po ang problema talaga, hindi makakalampas. So siguro po, sapat na yung bahagi ko na yon. Ang ibig ko lang pong ipagwagay-wayan ngayon ay buhay ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Na doon sa pananalig na yon, na sabi ko, ibibigay ng Diyos ang marapat kung loloobin ng Diyos na tayo maka-attend sa kanyang gawain, maging bahagi tayo, lalo't Lunes ngayon, may kaparaanan ng Diyos. Lahat ng kaparaanan ay sa Diyos. Kaya sabi ko, purihin ka at dakilain, Ama. Kung kaya sabi ko, sa ating mga buhay, makontento talaga pala tayo dun sa anuman. Tama ba, anak? Sabi ko, hindi ko masabing hindi ako kontento dun sa Karamatsug at tricycle, bakit di makadaan sa baha? Kundi ako'y kontento dun sa pangako ng Diyos na kapag kagustuhan niya at kalooban niya, may kaparaanan siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, sapat na yung kapraso kong binahagi. Lunes po ngayon, pagbigyan niyo na po ako. Amen? Sabi ko nga sa anak na Ana, hindi na ako anak aapila sa mga gawain, ipagkakaloob ko na sa ibang anak, at mga kapatid yung pagjo-joyful o yung pag-awit naman ay sa ibang mga kapatid. Subalit, ipagpaumanhin nyo, kung ako'y tatawagin pa rin, hindi ko kayang pahindian sapagkat yun ang aking lakas. Ano po? Walang iniwan doon sa mensahe na gusto nyo ba nilalapitan kayo ni Apo? Ibig sabihin, malala yung karamdaman nyo. Ano po? Naririnig ko yun, nagbabahagi si Mother, minsan si Mami Beth. O gusto ninyo pagbigyan nyo na ako kasi may pinagdadaanan ako. Dahil yun ay nagsisilbing lakas at kagalingan ko kapag ginagamit ako ng Diyos. Amen? Kung pamimiliin ako ng Diyos, anak, di na kita pakakantahin, pagagalingin na kita. Sasabihin ko pa rin sa kanyang kalooban, sapagkat ang pagtawag niya sa akin ay isang kagalakan sa puso ko't kalakasan. Kaya pumuli, hinihingi ko ng paumanhin. Unawain niyo po't pagbigyan na po ako. Amen? At lahat naman po ng aking pag-aalay ay alay ko sa Diyos at ang mga awitin ay para sa ating lahat. Nawa, magala kayo at magdulot sa inyo ng sigla at kalakasan. Di ko po alam kung anong aawitin ko, subalit dahil Lunes ngayon, nakasadsad sa buong linggo, nais kong awitan ng Diyos ng pasasalamat. Pasalamat sa Diyos. At salamat sa Panginoon, muli naririto ako sa kanyang banal na harapan, nakapagbahagi ng karampot sa inyo mga kapatid at makapag-aalay ng awitin. Dakila ko, O Diyos, salamat po sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lakas mong handog sa akin. Bagamat may pagsubok man din,
may tagumpay rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa pagdalisay na pahintulot mo. Bagaman may pagsubok ako, may tagumpay rin. Kaya't tanging dalangin ko, patuloy pagtibayin mo, manahan ang katatagan sa buhay ko. Patuloy na dalangin ko, huwag mong iiwanan ako. Gabay at patnubay mo sa bawat dalangin ko. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa iyo sa araw na ito. Salamat po sa panibagong araw ng linggo na muli pinatunayan mo na buhay ka sa aming magkakapatid. Walang hanggang kagalakan, walang hanggang pasasalamat, papurit parangal, sa iyo'y aking alay. Salamat po, Ama. Amen. Maraming salamat po, Nanay Merna. Tunay nga pong napakadakila ng Ama sapagkat ano man pong ating hinihiling, ipinagkakaloob niya. Kung may mga karamdaman po tayo, binibigyan niya po tayo ng kalakasan. Huwag po tayong mag-alinlangan na may magagawa ang Ama sapagkat siya po ang dakilang magkagamot. Kaya po kayong mga pasyente na may makaramdaman, huwag po kayong malumbay, bagkus, manalig at magtiwala po kayo sa Ama sa pamamagitan ng mahal na Apo. Ipagkakaloob po niya ang anyong kagalingan. Ngayon naman po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Mami Maris. Salamat sa iyo, Ama, na sa oras na ito ay muli mong pinahintulot na maghayag ng iyong kagandahang loob na iyong kabutihan sa bawat araw ay patuloy namin nadarama sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo upang matutunan ng iyong karunungan, maganap ang iyong kalooban. Nawa sa oras na ito, ang mga anak mong tinawagan mo ay ganap kang makilala. Di ka man makita, di ka man mahawakan, subalit ikaw ay Diyos na buhay, makapapasok sa kanilang kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Salamat, mahal na kapatid na Beth, sa napakagandang tema na ibinigay mo.
kontento. Alam niyo po, habang nagbabahagi at umaawit ang mga kapatid ko, ito po yung ipinapasok sa aking kaisipan na bilang pagkatao, mayroon po tayong tinatawag na basic needs. Yun po ay yung pera, pagkain, damit, at bahay. Amen? Tirahan po natin. Yan po yung mga pangangailangan natin bilang mga tao. Na sa unang buhay, masasambit ko po na yan po yung pinagkukumahubogan ko araw-araw. Yung magkaroon ako ng pera, magkaroon ako ng damit, magkaroon ako ng pagkain, magkaroon ako ng maging magandang bahay. Ganun po. Subalit salamat sa Ama, sapagkat yung kontento na yan, hindi yan magagawa mo bilang tao, sapagkat ang tao ay walang kontento. Ibinibigay yung regalo na yan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano ito natutupad at paano ito nagaganap? Kilalanin mong lubos ang Diyos. Lahat ng wala sa'yo, kaya niyang punuan. Lahat ng kulang sa'yo, kaya niyang ibigay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Paano? Kamtin mo ang mga aral niya. Kahit hindi mo pa nakikita. Kapag sinambit ang banal na Espiritu sa katatimal na Apo Kunching na ang pagpapala ay sumainyo, lawakin nyo na po yung isip nyo. Ano yung pagpapala na yon? Lahat-lahat na yun kasama na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa buhay ko po ngayon, masasabi ko po na kontento sapagkat nakamtan ko po ang Diyos sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Nakilala ko ang Diyos na ang sabi nga, second choice mo na lang yung pangangailangan mo. Kaya lang nasasabi kong second choice, kaya mo lang kailangan yan pag wala. Pag hinahanap mo kapag wala. Amen? Subalit pwede pong ibigay ng Ama. Maaari pong ibigay ng Ama sa'yo na maging pantay lang at patag ang isip mo. Na kung anong wala sa'yo, dumulog ka sa Kanya at hindi mo man kaya, maibibigay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, yun po yung nagaganap na salamat sa Ama, siya ang lahat. Siya ang nakakaalam lahat. Kaya doon ko po higit nararamdaman na ang bawat pagtupad sa dakong ito at pagtupad sa buhay ko ngayon, alam ko po na kalooban ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nakakakita ng kalabisan, ang Diyos ang nakakakita ng kulang, at siya rin ang may tamang timbangan upang ipantay at ibalanse ang iyong pakiramdam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, simple lang po sa dakong ito, ang paanyaya ng ating Panginoon. Huwag lang yung katawang lupa ang magkaroon tayo ng kontento, yung tayo gumaling, tayo ay maging maayos. Subalit higit po nating magkaroon tayo ng kontento. Kapag tinanggap po natin ang banal na Espiritu na siyang mag-uulat ng katotohanan tungkol sa iyo, tungkol sa lahat, magkakaroon po kayo ng kontento. Buhay po ba ang Diyos? Paano ito natatanggap? Natanggap na po natin ito mula pagkabinyag eh. Kaso lang po hindi nalinang. Hindi nalilinang. Kaya sa dakong ito, yan po yung hangarin at paanyaya ng ating Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na yung banal na Espiritu na tinanggap natin pagkabinyag, ito na po yun, pinaaalala niya, binubungkal niya, upang doon ay lumitaw ang katotohanan kung paano siya kumilos, kung paano siyang magbigay, kung paano siyang mangalaga, at kung paano siyang gumalaw sa ating buong pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Opo, hindi po natin yan nakikita. Amen? Hindi natin yan nakikita at hindi rin nahahawakan. Ngunit, ikaw na may katawan, kilala mo ang sarili mo. Amen? Opo, upang mahimay-himay mo kung ano ang trabaho ng banal na Espiritu na sa dakong ito'y tinuturo bawat araw, mahihimay mo. Amen? At doon sa paghimay mo, kapag nahimay mo na yon, alam mo na kung paano kumilos ang Diyos, magkakaroon ka ng kontento. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Sabi nga, naalala ko si kapatid na Pearl, dati, kapag ang salapi ko, 5,000 na lang, natatakot ako sa unang buhay. Pero alam niyo po ba, pag binuksan ko yung wallet niya, ang laman na lang 20 pesos, yan na pera mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, basta may gasolina lang siya. May gasolina lang siya, at sapat na yun. May 20 pesos siya sa wallet niya, okay na yun. Alam niyo po, nakita niyo po mga alagad, sabi nga ni kapatid na Berhel, naalala ko noon, lipstick lang ang laman ng bag. Pero ang gaganda ng bag nila, buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, pag hinalungkat mo, bimpo, lipstick, at pabango. Tingnan nyo nga po. Yan yung mga laman ng bag nila. At ang tanong, sino ang nagbibigay sa kanila ng ganon?
Amen? Alam niyo po, sa mga ganyang kaganapan, diyan po namin natitest ang aming mga sarili na kung anong andyan na bigay ng Diyos, doon kami masaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Kaya po lagi ako natatawa eh. Nagagalak ako sa puso ko sapagkat ang ating Panginoon ay marunong sa lahat. Amen? Minsan, dumarating at maaaring maganap kanino man sapagkat nagaganap po sa akin. Hindi po ako humihiling para sa aking sarili. Kapag dumulog na lahat, bahala na po kayo sa akin, Ama. Ikaw ang higit na kababatid ko anong para sa akin na hindi ako malalayo sa iyo. Subalit alam niyo po ba, kahit hindi niyo hiniling at hihilingin, kapag dahil alam niya ang katapatan mo sa Kanya, ibibigay niya yung hindi mo hinihingi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Bakit po? Alam niyo po yung pagdalisay, hindi ko yan hinihingi sa Kanya. Subalit pinahihintulutan niya, hindi naman siya nagbibigay niyan, pinahihintulutan niya. Subalit bakit ito po yung binahagi ko po sa inyo? Yung mga pagsubok na yan, pahintulot lang ng ating Panginoon upang matest natin ang ating mga sarili at matest din natin ni God yung kaloob niya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Baka sabihin ninyo, kontento, pagsubok? Opo! Sapagkat sa pamamagitan ng mga pagdalisay na yan, mahihimay mo sarili mo kung matatag ka na o hindi eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya, alam nyo po, sabi ko nga po, na natatawa ako, ito po hindi isang biro. Sa katotohanan lang, di ba, may nakasaad sa Biblia, ang mga lapastangan sa Espiritu ay walang pangalawa, walang kapatawaran. Kaya ang kumakalaban sa Espiritu, daig pa po nila ang nagsisuicide. Ay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Uulitin ko na naman. Totoo po yun. Sapagkat ang Espiritong ito ng katotohanan na hindi nakikita ng tao, ito yung gumagawa lahat ng kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, pahalagahan po natin ito. Ito po yung magbibigay kontento sa lahat ng bagay sa ating buhay. At bakit po? Sapagkat dati, makita mo, gusto mo yon, dadaan sa mata mo. Sa dating buhay, kapag may pera ka, bibilhin mo, di ba? Subalit, dadaanan mo lang yan, okay na. Alam niyo po, makapagninilay kayo. Isang araw, may kakatok sa'yo, yung dinaanan mo na yun, yung pala ibibigay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At mahihimay niyo po. Ito po ibabahagi ko po sa inyo na karanasan. Kaya po pala, pinahintulot ng Ama na sa unang buhay, makabili ka ng ganito, makapunta sa ganito, para hindi ka maging inosente sa mundo ng tao. Kapag tinawagan ka niya at sa bahay ka na lang, at chapel, bahay, chapel, hindi ka na masisilaw kung ano yung paanyaya ng mundo. Amen? Sapagkat pinadanas niya sa iyo eh. Ngayon, kung mahina-hina ang espiritu sa katawan mo at binalikan mo ang mundo ng tao, sigurado gulo yan. Buhay po ba ang Diyos? Komplikado ang isip mo. Tatanda ka, kukulubot ka, pagkatapos, masakit pa ang ulo mo, hindi ka makatulog. Ngayon, kahit kunti lang tulog mo, maganda ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, ganyan po. Napakakontento. Kaya sabi ko nga sa Ama, sino nga ba makakalaban sa'yo? Walang makakalaban sa'yo sapagkat alam mo lahat. Amen? Kaya ang mga lingkod ng Diyos, pag may naganap na ganito, ngitian mo lang. Buhay po ba ang Diyos? Pag may naganap na ganito, okay lang. Pag may naganap na ganito, simple lang. Upang wag silang magkasala, umiwas ka. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po. Yun po isang aral. Umiwas ka. Sapagkat, isa lang ang plano ng Diyos sa'yo, ang makadiretso sa Kanya. Bakit ka susuong na alam na yung pinagkakasalahan nila? Bakit ka susuong? Amen? Kaya kung alam mo, ang landas ng Diyos ay mabuti, yun lang tuwirin natin, iwasan natin ang kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang pa kasimple. Pero dati po, naku, hindi ko inano yun. Naku, hindi po. Kasi alam niyo po, nga sa ngayon, nakakatakot ang tao. Amen? Nakakatakot. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, nakakatakot. Amen? Sapagkat kahit wala kang ginagawa, dahil wala silang kontento sa ginagawa mo, sila yung hahatol sa'yo. Subalit ang Diyos kailanman, kapag mabuti ang gawa mo, hindi kanya hahatulan ng masama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ito po yung mahimay ng bawat isa, na sa dakong ito, ibinibigay ng Ama ang tunay na aral sa katauhan nating mahal na Apo Kunching,
na magkaroon tayo ng kontento kung anong mayroon tayo. Sapagkat, kung lalagpas po tayo doon sa kontentong ibinibigay ng Diyos, ano magiging katangian mo? Magiging mainggitin ka, magiging plastic ka, magiging mapagkunwari ka, magiging salawahan ka, kapag wala kang kontento. Amen? Yun po, totoo po yan. Kaya, kung ang kontento ay mananahan sa bawat isa, isa lang ang hihingi ng bawat isa. Pagharian mo ako, O Diyos, upang ang bawat kaloob mo sa akin sa bawat araw na ako'y nabubuhay, ay wag ako sa iyong mawalay at ako'y magkaroon ng kakontentuhan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, Mami. Tunay nga po ang kanya mga ipinahayag, sapagkat kung wala po tayong kakontentuhan sa buhay, marami po tayong mga hinahanap. Mga bagay na makakapagpasaya sa atin, hanapin natin po ito bilang tao. Subalit pag Ama po ang naghari sa atin, magkakaroon po tayo ng kapayapaan, kapanatagan ng kaisipan, at higit sa lahat po siya ang mangunguna sa atin. Ang susunod naman pong magbibigay po ng awit, palakpakan po natin ang buhay na Diyos na kay Tita Pilar. Kaya sarap kayang umawit sa Panginoon. Amen po ba? Kaya tinawag ako, napalundag ako. Amen po ba? Kasi tunay ngang kay sarap-sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Kaya nawa po sa bawat isang titindig sa harap, huwag niyo po kaming pagmasdan na parang sa tuwin na lang, bakit sila tumitindig. Kundi talaga pong kay sarap, nakakagalak po sa puso ang mag-alay sa ating Panginoon. Kaya nawa po sa munting awitin, makapagdulot sa inyo ng kaunting kagalakan. Namnamin niyo po ang awiting ito. Sila ng buhay, liwanag ko sa kamalaya. Ikaw, tibok ng patnubay ko sa pambuhay. Agibit ko'y ikaw, O Panginoon, tubig na sa uhaw ko, pag-asa ko, ikaw, Diyos na dakila, alay papuri sa iyo, magpakailanman. Ikaw
sa tag-aram, maging sa tag-ulan. Ikaw aking sandigan, siya kong lakas sa kahirapan. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon, tubig na papawi sa uhaw ko. Pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila, alay papuri sa iyo, magpakailanman. Ikaw ang himig ko sa awitin ko. Panginoon ko, narito ako. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon, tubig na papawi sa uhaw ko. Pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila, alay papuri sa iyo, magpakailanman, alay papuri sa iyo. Magpakailanman. Salamat po, Ama. Tunay na kaibuti mo, tunay na kahiwaga mo. Nasa dakong ito sa tuwina, nawa po ang bawat isa'y makontento kung ano ang sa ating pinagkaloob ng ating amang dakila. Maraming salamat, Tita Pilar, sa maganda mong awit. Ang susunod naman magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kapatid nating si Marlene. Muli,
po, magandang umaga sa inyong lahat sa tanghaling ito, sa mga alagad, sa choir, sa pasyente at sa mga tagasunod. Napakaganda po ng tema ni kapatid na Beth na kontento. Sapagkat sabi nga po ni Mami Marisa, hindi lang sa anong bagay o material ka dapat makontento, kung hindi sa ibinibigay sa iyong pagdalisay ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mahal mo sa buhay. Yan po ang pinagninilayan ko po kanina sapagkat talaga pong walang pagkabula ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na nung Biyernes po, meron po akong idinulog sa kanya na sabi ko po sa mahal na Apo Kunching, ganun nga po na mayroon po akong pinagdadaanan na pagdalisay sa aking magulang. Sapagkat nananalig at nagtitiwala po ako sa kanyang lubusan na siya ang magbibigay ng kagalingan sa kanya sapagkat wala nga po akong inaasahan at kung hindi sa kanya po ako tuluyan yumayakap at humihingi ng habag at awa. Bali, idinulog ko po sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Sabi niya po sa akin, anak, dalhin mo siya dito sa Lunes. Subalit, maraming katanungan sa aking isip at sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, kapag ang isang tao ay hindi bukas sa pananalig at pagtitiwala sa kanya, mahihikayin. Sabi ko na lang po, Ama, bahala ka kung ano ang kalooban mo, siya ang maghari. Purihin at dakilain ng Ama sa pamamagitan ng pagkontento ko po, sa pamamagitan ng salita niyang binitawan niya sa akin na dalhin mo siya sa Lunes dito para siya ay aking masilayan. Buhayan Diyos. Talagang ipinakita niya sa akin na mahal niya ako. Na kanina pong umaga, hindi ko sa kanya sinasambit na sumama siya sa akin sapagkat marami nga po siyang kadahilanan, marami siyang sinasabi sa akin na para wag lang siyang makasama. Subalit, nung oras na ako ay maliligo na ng alas 10 na po, dahil po yun po ang ipinadadama sa akin ng Panginoon na pagtungo ko dito. Isang salita ko lang po sa kanya na sabi ko po sa kanya, tara, sumama ka, kasi ang sabi ng mahal na Apo Kunching, isama kita ngayon Lunes. Purihin ang Ama, dakilain ng Ama, walang pagkabula ang salita niya, nasama ko po siya ngayong oras na ito. Kaya po, hindi po luha ng lumbay, luha ng pighati, kundi po luha ng kagalakan ang aking nadarama sa oras na ito. At nananalig at nagtiwala ako po. Sa oras na ito ay makakamtan na ng aking magulang ang kapayapaan ng isip, ang hindi marapat na laman ng kanyang puso. Sa pamamagitan lang po ng mahal na Apo Kunching sa pagtindig niya ngayon dito sa harapan na ito, sa pamamagitan ng kanyang banal na aral, inaangkin ko na po ang lahat na iyon ay mapapawi. Iyon lang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Tunay ngang paghumiling ka sa Ama ay ipagkakalob yun sa iyo. Ang susunod naman pong magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mami Beth. Salamat po, dakilang Ama. Kontento sa Ingles, contentment sa Tagalog, kasiyahan. Kaya po magkamisan po, natatandaan ko po sa inang ko, pagka may kapatid ako na nagtrabaho na ng araw, nagtrabaho pa sa gabi para magdagdagan yung kita, sinasabi po niya, wala ka ekang kasiyahan. So ang mga tao palang may kasiyahan, sila pa yung mga taong kontento na sa kanilang buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos.
Napakasakit po ng buong katawan ko. 2 araw po sa misyon, siyempre po, nung umalis, hindi nagkatulugan kasi baka maiwan ang sasakyan. 3:00 ang calling time, mga 2 o'clock pa lang, gising ka na, hindi ka makatulog ng mahimbing. Tapos po, nung pangalawang gabi, sa dami namin, sa dami nila sa iisang bahay, sabi nga po nila para daw silang sardinas na patong-patong. Saan kaya ka nakahiga? Sa paanong katabi ko. Parang ganun po yung naging. Talaga pong makakatulog po ba kayo sa ganong kalalagayan? Kaya sobra po talaga, medyo napata ang katawan, subalit ang kasiglahan, kalakasan, patuloy pa rin niyang ibinibigay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun po kapagal yung aking katawan, kaya po napatulog po ako ng mahimbing kagabi. Hiniling ko po sa Ama na God, pasarapin niyo po yung tulog ko para po bukas makarecover ako, masigla na naman yung katawan ko. Yun nga po, nakatulog po ako, nagising po ako 7 o'clock in the morning. Abi, napakahabang tulog na po yun, napakasarap na tulog na po. Kaya lang po, pag baba ko po dun sa hagdanan, pagtapak po nung pa ako, tubig. Yung po parang buong kabahayan namin pinasok ng tubig, wala po akong kamalayan. Pati po yung mga kwarto may tubig. Kasi po pala, yung daanan ng tubig sa gilid ng bakod namin na tubo, nabarahan po ng mga dahon tuyo. Kaya po yung tubig sa bakuran hindi nakalabas, pumasok lahat sa loob ng bahay. Nag-iisa po ako. Sino po katulong ko? Wala po. Sa kanya lang po ako humihingi ng lakas para malimas lahat yung tubig sa loob ng aming bahay. Habang naglilimas po ako, sabi ko, salamat Ama. Naging kaparaanan din ito para magkaroon ako ng general cleaning. Kasi nga po ako sa kabalahanan ko, araw-araw nandito ako, yung mga sulok-sulok po talaga ng bahay napapabayaan ko. Aminin, hindi lang ako ang ganon. Kaya po kanina, kumbaga, ginawa ng Panginoon na talagang malinis lahat. Malinis lahat. Ang dami ko pong nakuhang mga dumidiming para mga alikabok na mga natuyo na tinangay na po ng agos ng tubig. Kaya buhay po ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa dati ko pong buhay, yung pong salitang kontento ay wala po sa bokabularyo ko. Maliwanag naman po talaga yung mga ebidensya na ako'y walang kakontentuhan sa buhay. Bakit po? Nasa public school na po ako. Di hamak pong kaina magturo sa public school kaysa sa private school. Sapagkat sa public school, maraming benepisyo. May clothing allowance, may vacation pay, may etc. etc. Kumpara sa private na pagka 7,000 hanggang dun ka na lang. At ang inaasahan mo na lang yung 13th month pay mo. Wala po akong kakontentuhan. 7 taon na po ako sa public school, nag-resign ako. Nag-apply nga po ako sa ibang bansa. Ang mga anak ko'y maliliit pa, pero pikit mata, iniwanan ko sila. Tinalikuran ko sila. Kaya nga po nung dumating ako, yung bunso ko, hindi na ako kilala. Yan po yung epekto ng kawalan ng kontento sa buhay. Naghanap buhay ako para sa mga anak ko, pero nang bumalik naman ako, yung mga anak ko hindi ako kilala. Ano po sarap nun? Walang sarap kang mapapala. Ayun na nga po yung nangyari. Nagtrabaho ako, nagturo ako, nag-sign ako ng 7 taong kontrata. Katibay, agad 7 taon. Pero naka 2.5 years lang po ako. Sapagkat nung pabalik na ako, hindi ko na po makayang iwanan yung mga anak ko. At ang naging kalooban para sa akin, kasi wala akong contentment, naghahanap ako ng pera. Pag uwi ko po nabangkarote yung gobyerno nung bansang pinuntahan ko. Kaya yung ine-expect ko na magiging additional pay ko sa pag-uwi ko, wala po akong naiuwi kundi $100. Diyos ko po, yun po yung naging epekto ng 2.5 years kong pagbabata, iniwan yung maliliit na anak dahil hindi ako nakontento sa sweldo ko. Kaya umuwi na po ako ng Pilipinas, hindi na po ako bumalik para po kumpleto yung 7 taong kontrata ko. Pumasok po ako sa isang pribadong eskwelahan, salamat, agad naman ay natanggap. Pero sa pribadong eskwelahan po, napakaano po ng kompetisyon, napakahigpit ng kompetisyon. Kailangan, paunlarin mo yung sarili mo para mabigyan ka ng magandang pwesto. Kaya ano po ang ginawa ko? Pag-araw ng Sabado, sa halip na asikasuhin ko yung labahin at yung pagkain ng mga anak ko, umaalis po ako, lumuluwas ako, nag-aaral ako para matapos ko po yung MA ko. Pero
wala rin pong nangyari sa buhay ko. Ako pa din po yung tao na 3 araw bago yung sweldo, wala na po akong pamalengke. Yan po yung nangyayari sa mga taong walang contentment sa buhay. At dumating na po yung takda. Pinatunayan sa akin ng Panginoon na ang contentment ay wala sa mga makabundong bagay, kundi kung ako ang hahanapin mo, ako ang magiging daan para magkaroon ka ng kakontentuhan sa buhay. Buhay po ang Diyos. Naramdaman ko po yan. Sapagkat sa kabila ng wala na akong hanap buhay, nakontento na ako kung magkano yung laman ng pitaka ko, nakontento na, hindi na po ako naghahangad ng kung ano-ano. Noon nga po, natapos ka ng ganito, gusto mo pa mag-masteral, pagkatapos na mag-masteral, gusto mo pa mag-doctorate, wala po talagang kakontentuhan sa buhay. Nandumating po ang takda na, sabi ni God siguro sa akin, kawawa naman itong si Elizabeth, wala nang kapahingahan. 1 linggong magtuturo, Sabado't Linggo, nag-tutor hanggang alas 9 ng gabi. Pero ang buhay walang pinagbabago. Bibigyan ko na siya ng kapahingahan. Aakayin ko siya sa isang lugar kung saan siya magkakaroon ng kapahingahan sa kanyang buhay. Purihin ng Ama. Dito po niya ako inakay. Nagkaroon na kakontentuhan sa buhay. Kaya po ngayon, ano man po ang laman ng pitaka ko, I don't worry. Basta po ako may pan-tricycle para makarating dito, makabili ng hapuna at tanghalian, saka hapunang ulam, gana naman po ba yun? 2 na lang po kaming kumakain, 100 piso lang kaya na. Kaya po pag may 200 piso ako sa bulsa ko, happy na po ako, wala na po akong problema. Samantalang dati po, ang dami ng laman, naghahanap pa, gusto madagdagan pa, gusto humanap pa ng ibang trabaho. Kaya ano po ang nangyari sa akin noon? Noong mga panahon na yun na wala akong kakontentuhan sa buhay, sa paghahangad ko na magkaroon pa ng marami, napakalakas ko pong tumanda ang itsura. Masyado pong tumanda yung itsura ko sapagkat, baka sabihin ng iba, bakit ngayon ba, hindi ba mukhang matandi itsura mo? Siguro po, pag nakikita ko po yung mga kaklase ko, mukha pong 15 to 20 years older sila sa akin. Hindi naman po sa pagmamalaki sa sarili ko. Bakit po? Kasi po napanatag na po yung isip ko Napayapa na po yung isip ko Kaya, naku mother, ano yan Ano ba tawag doon? Controversial yan. Totoo po yun. Kaya po pala, nais nyo bang maging mukhang fresh yung mukha ninyo? Hindi naman kayo nagpapaderma, pero parang dinederma kayo. Alam niyo po ang sikreto? Mamuhay po kayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kung anong meron ka, makontento ka na. Hindi yung binigyan ka na nung anak mong nasa Taiwan ng 10,000, tatawag ka pa doon sa anak mong nasa Amerika para dadaing ka na naman. Yung binigay sa akin ng ate mo, nagpa-check up ako, naubos na, binayad ko sa ganito, and nagpaparamdam ka lang naman. Para yung anak mong pangalawang nasa Amerika, padalan ka. Nang napadalan ka ng pangalawang anak mo nasa abroad, dadaing ka doon sa pangatlo, hello anak, mami, bakit ka malungkot? Kasi bla 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 bla, ang dami mo ng rason, gusto mo lang padalan ka. Pero ako po, tahasan ko pong sinasabi sa inyo, kung ano lang, yung meron ako sa palad ko, ayan po, mga anak ko nanonood sa internet, wala po silang marerecall na tinawagan ko sila para ako'y manghingi. Alam niyo po kung sino kumikilos? Siya po. Pag po wala na akong pera, talagang sayad na ang laman ng wallet ko, hahaplusin po ni God yung puso't kaisipan ng anak ko. Sila po ang nagkukusa. Inuutusan sila ni God, padalan mo na ng pera yung mami mo kasi wala na siyang pera. Alam niyo po, pag open ko ng Facebook ko, hi ma'am, punta ka sa Western Union, ito yung control number, MTCN 178245, i-claim mo yung padala ko sa'yo. Buhay ang Diyos, ganyan po. Pero alam niyo po, habang kayo naghahangad sa buhay ninyo, wala po kayong kapanatagan. Hindi po kayo makakatulog sa gabi. Bakit po? Kasi po lahat ng wala, yun ang ninanasa mo. May tricycle ka na, gusto mo magka-owner. May owner ka na, gusto mo magka-kotse. May kotse ka na, gusto mo magka-adventure. May adventure ka na, gusto mo magka-fortuner. Walang kakontentuhan ang tao sa buhay. Kaya mga kapatid, kung nais nyo pong mapayapa ang isip nyo at kaisipan, at kung nais nyo laging maganda ang aura ng mukha ninyo, isa lang po ang masasabi ko, isang tip lang po ang masasabi ko, hindi po si Belo,
Hindi po yung kung ano-anong masin na inilalagay sa muka para po bumata at mawala yung mga guhit-guhit sa ulo. Ang sikreto po dyan, walang iba. Maging kontento ka at ang magbibigay ng lahat ng ito, walang iba, kundi ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ang pangalan niya, Divine Mercy. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Tunay nga po ang mga ipinahayag niya. Kung sa dating buhay niya, wala po siyang kontento sa buhay. Subalit nang makilala at madama niya ang Ama, nagkaroon ng kapanatagan at kontento sa kanyang buhay. Ang susunod naman pong magbibigay ng awit, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katauhan ni Tita Glo. Buhay ang uniform ko ngayong araw na ito. Walang multa. Okay. Kontento. Ang awitin ko pong ito ay para sa inyo lahat. Siyempre po, para po sa ating Panginoon. Wala nang iba pa akong
Dinggin ang papuri sa bawat dalangin. Dahil sa'yo, lupang manan, langit na rin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Daglit tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo, at lahat ay tataligan ko. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Maraming salamat, Tita Glo. Isa pong paalaala, bukas po ay alas 12 ang simula ng gawain. May mission po ang kapatiran sa San Agustin. Ang susunod naman pong magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Tito Mar. Thank you po, Ama, sa biyaya at kalakasan mo at kaming lahat ay nakarating dito sa tipanan namin sa iyo. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Muli po, purihin natin ang Panginoong Diyos. Purihin po natin siya. Bigyan natin ng lakas, pinakamalakas nating palakpak sa Kanya. Kanina po, akala ko hindi mapupuno itong chapel. Kasi malakas talagang ulan, lalo na sa bandang Baliwag. Talagang malakas kanina madaling araw. Kaya sabi ko, salamat Ama at tayong lahat nagtagumpay at nakarating dito. Napaganda po ng tema ng ating kapatid, kontento. Alam niyo po, ako ay gusto ko talagang umunlad din ang buhay ng pamilya ko. After retirement, nagtanim ako ng mais hanggang ngayon at nag-treasure hunting ako 2001 to 2003 siguro. Ano? At malaking pera ang inubos namin dito, magkapatid. Siguro aabot ng 1M, pero walang nangyari. Sa kagustuhan ko na ma-recover yung Yamashita treasure na tinatansya na $1 trillion according to yung information na dumating namin,
malaking halaga po yun. At kahit na risky, dahil napakalalim na po ng hukay namin, mga 3 kawayan na, ay pumapasok pa ako sa loob. Pero nagdarasal ako na hindi ako mapinsala, madisgrasya. Alam nyo, gumuho po yung nasa ilalim po ako. Gumuho yung, kasi yung pagkagawa ng pinagtaguan ng treasure ay iba't ibang kulay ng lupa na talagang patapal na pag yan ang nila. Hindi basta-basta yung pagkakatago. Kaya umuuho yung lupa, bumabaksak, kusang bumabaksak. Nagkataon na sa ilalim ako, nung umuho yung lupa na yan, gumilid lang ako dun sa ginanyan ko yung bareta, lumampas sa akin yung, siguro mas malaki pa sa owner yung rocks na yon. Awa ng Diyos, hindi ako natamaan. At siguro mga 2 hours namin inahon yung mga lupa na yon. Dinurog-durog namin, then inahon uli. Ayun, nagpupuri ako sa Diyos at iningatan niya ako dahil hindi talaga ako tumitigil sa paghingi ng kanyang tulong, habag at awa. Kaya iyon ang nagbigay sa akin ng isang lesson. Alam kong yung layunin ko para makatulong, unang-una siyempre sa pamilya, sa kamag-anak, at sa ating community. Pero hindi kalooban ng Diyos na makakuha namin yun. Malapit na sana ma-recover, pero kinagabihan, umulan, natabunan uli. Hanggang noon, hindi na. Tinigil ko na po dahil muntik na nga akong namatay. Kaya patuloy tayong magpuri sa Kanya. Alam kong bilang tao, marami tayong pangangailangan. Walang kasiyahan bilang tao. Pero ngayon po, sa tulong ng pagdalo sa gawain dito, ano man ang kalagayan namin sa buhay, kontento na at hindi natatakot. Ano man ang kaloob ng Diyos, pagdalisay man ito o biyaya, nagpupuri pa rin ako sa Diyos. Dagdagan ko lang po ng konti. Kasi kagagaling ko lang po nag-ani ng mais. Kinakailangan na i-share ko ito kasi may magandang impact ito sa makikinig. Alam niyo po, yung tinawid yung mais ko, pero may bago pang nauna pa sa akin, yung mga binabayaran na nagbabangka, hindi na mailapit yung mais kasi bumaba yung tubig Lumaki yung tubig tapos bumaba. Sabi ko, Lord, paano ako maitawid yung mga mais? Sabi ko ganyan. Ayaw na nung magbabangka kasi nga hindi nila mailapit sa pangpang. Hindi mabuhat, halos nasa gitna pa ng Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Nag-pray ako. Alam nyo, mainit ang panahon, pero tumaas yung tubig ng 3 inches, yung bangka ay nailapit nila. Kaya, nagpapasalamat ako sa Diyos at sa tulong niya. Sapat talaga yung pag-ibig ng Diyos. Kapag nasa puso natin, naramdaman natin siya, talagang hindi niya tayo pababayaan. At itong ibibilad naman namin, bibilad na namin yung mais. Parang uulan, nailatag na yung mais. Marami, hindi mo basta-basta mahakot yun. Nag-pray ako, nagdasal ako. Tapos dininig naman ni Lord yung dasal ko. At mga ilang minuto lang, nawala lahat yung ulap. At maghapon na yun, then sumunod na araw hanggang yung mais. Kaya nakabalik po ako rito ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po, Tito. Tunay nga pong pag-ama ang naghari at naggumalaw sa ating buhay. Hindi po niya tayo pababayaan. Maraming salamat po sa mga nagbahagi. Ang lahat po ay